Ako po si Mia Lara Lisondra. Ako po ay may anak na mayroong congenital hydrocephalus. Meron po akong 3 anak. Si Inard po yung second baby ko. Siya po yung mayroong congenital hydrocephalus. Pinagbubuntis ko si Inard taong 2011. Okay naman siya, normal, healthy ako, wala akong sakit. And then, ayun nga, 8 months ko siyang pinagbubuntis nung na-hospital yung father ko because of heat stroke. Kada punta ko doon, so hindi ako nagmamask. Hindi ko alam na isa siya sa naging cause kung bakit nagkaroon ng hydrocephalus yung anak ko. Nakita ko talaga, ang laki ng ulo niya. Natanong ko pa nga yung midwife na bakit po ganyan yung ulo ng anak ko, parang itlog. Ayun, nung nakita ko si Inard, iyak ako ng iyak. Kung gusto daw maging normal pa yung paglaki ng anak ko para hindi agad madamage yung brain niya. Ora mismo, mapa-opera yung anak ko, which is kailangan ng 200 to 300,000 pesos. Ayun po, yung nakalikom na po ako ng pera, sila po yung nagbigay ng shunt kay Inard. Ito po yung tubo na parang kasing laki lang siya ng ballpen na ikinokonek siya sa brain hanggang sa kidney. Lumaki siyang normal, pinababayaan namin siyang tumakbo sa labas, makipaglaro sa ibang bata. Andito po yung shunt niya or yung tubo niya sa loob ng katawan niya, dito sa right side ng brain niya. Ito siya, ito yung pinipindot ng doktor pag nagpapacheck up kami. Para yun yung tubig sa ulo niya, bababa sa kidney, tapos iihi niya na lang. Ayun, kailangan, di ba? Bawal kang mauntog, bawal mabaldog, bawal mag-tumbling, bawal siyang mabatukan. Anday, sakit mo? Cephalus. Hydrocephalus. Ano daw yun? Ano daw yung hydrocephalus? Lumalaki yung Ulo. Ayaw ko maririnig sa mga kapitbahay namin o sino mang taong makakakita sa kanya na ano siya, yung hindi siya normal na bata. Ano siya, yung madaldal, lahat nung nakikita mo sa batang normal, makikita mo rin kay Inard. Bakit hindi naka-attire si Ate Shai? nag-aaral siya. Kasi pinasok namin siya 2017 sa normal na kinder school talaga sa public. Ayun na, nirepair kami sa SPED. Kasi alam ko naman na may special needs yung anak ko. Jolly po siyang bata. May mga times po si Inard na sinusumpong. Ayaw niyang pumasok minsan, umiiyak na lang siya sa labas. Hindi na po namin pinipilit. Yun na lang po yung ginagawa namin. Ngayong araw po, nagkaroon po kami ng recognition for special education. Mostly, ang nangyayari po, syempre na-uplift yung kanilang self-esteem. And then, nagiging masaya po sila kasi nare-recognize yung mga kakayahan nila. Hindi lamang po sa mga bata, kundi pati rin po sa mga magulang. At least makita ng mga magulang yung improvement ng mga bata. Ako din, special award po ito, because si Kuya, napasok natin si Kuya sa SPED. September, almost half na natin siya pinasok. So, this is a special award for Inard. Okay. Okay. Golden Heart Award and Extra Minor Award. Okay, special award for Kuya Inard. Mapasok na si Kuya sa susunod, ha? Anong pakiramdam mo? May ribbon ka? Siyempre? Masaya. Eh, ba't parang malungkot ka? Smile ka. Smile ka sa kanila. Happy ka? Sa mga magulang po na may ganyang anak na parang wala na po kayong pag-asa or gusto nyong itapon or abandonahin na lang yung anak nyo, wag nyo pong gagawin. Ang sarap mabuhay ng may anak na ganyan, lalo na po't naagapan nyo at nakita nyo po yung pagbabago sa kanila, yung development nila araw-araw. Sobrang saya.